Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports, at balitang artista maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Sa mahahalagang balita, kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagkakasamsam ng MSC Aris kung saan on board ang 4 na Pilipinong seafarers. Batay na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay siniguro ng DMW ang pagbibigay suporta sa pamilya ng mga naturang marino. Mayroon na ring koordinasyon sa pagitan ng DMW at ng Department of Foreign Affairs o DFA upang masiguro ang kaligtasan ng 4 na Pilipinong seafarers maging ang kanilang paglaya sa kamay ng mga puwersa ng Iran na nasa MSC Aris. Nagkaroon naman tayo ng pagkakataon na makapanayam si Undersecretary Hans Leo Cacdac, OIC ng DMW upang makahingi tayo ng mga pinakahuling development hindi lamang kaugnay ng sitwasyon sa MSC Aris kundi pati na rin ng sitwasyon ngayon sa Israel dahil sa mga pag-atake ng Iran sa naturang bansa. Atin ang pakinggan at subaybayan ang kabuuan ng naturang panayam. Sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon ay makakasama natin o makakapanayam natin si Undersecretary Hans Leo Cacdac, OIC ng Department of Migrant Workers upang alamin ang sitwasyon ngayon ng 4 na Pilipinong seafarer na nasa MSC Aris. Magandang araw po, Yusek Cacdac. Magandang araw po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Okay po, Yusek. Ngayon po, ano po ang kasalukuyang status po ng sitwasyon ng 4 na Pilipinong seafarer po na ngayon ay kasalukuyang nasa MSC Aris po? Yung barko na MSC Aris na alam na natin na 2 days ago ay nagkaroon ng seizure ng barko somewhere off the coast of Fujairah, UAE. Yung barko na yon na may 4 na tripulanting Pilipino dinala ng Iranian forces na sumampa sa barko, dinala sa isang puerto ngayon. Ang pangalan ng puerto ay Bandar Abbas sa Iran. At nandoon ngayon naka-angkla siya, hindi nakadaong, naka-angkla. Yung 4 na tripulante ay nananatili on board kasama ng 25 crew na on board sa barko. At meron silang sufficient supplies. Sila sa huling ulat as of this morning ay safe and sound. Meron silang mga normal na trabaho na tumatakbo pa rin ngayon. Ibig sabihin, they are attending to their normal duties on board the ship. Merong mga kumakausap daw sa kanila na mga Iranian na nagsasabing wag sila mag-alala at hindi naman sila magtatagal doon. Yan ang mga
mga mensaheng nadidinig nila sa mga Iranian na on-board the ship na nakakausap nila. Ngayon, mahalaga din yun dahil kahit papano ay nabuboost yung kanilang moral. Bagamat ganon, ay tayo ay nakikipag-ugnayan sa DFA at sa License Manning Agency at sa ship owner tungo sa kanilang ligtas na pagpapalaya, pagpapauwi. Kaya tayo'y nananalig na hindi magtatagal. Merong mga nakarang insidente na kahalintulad nito, nakauwi na yung mga tripulanting Pilipino, hindi sila nasaktan at sana ganun din ang mangyari dito at mas mabilis pa na isagawang proseso ng pagpapauwi ng ating 4 na tripulante. At tayo rin ay nakataupalad na yung 4 na pamilya ng 4 na tripulante and assure them of full government support and assistance ayon din sa direktiba ng ating mahal na Pangulo. And we are in constant touch with the 4 families ng 4 na tripulante hanggang sa ligtas na pagpapauwi at salubong natin sa kanilang pag-uwi. Yusek, bukod po sa inyo pong mga nabanggit po, ano-ano pa po yung mga eksaktong tulong po na maaaring ibigay po ng DMW upang matulungan hindi lang po mismo ang ating mga kababayan na ngayon ay nasa MSC Aris, kundi yung mga pamilya nila na naiwan naman dito sa Pilipinas? Yes, ginagabayan natin yung mga pamilya. We are hand-holding them through this difficult process. At sinisigurado namin na sila ay nasa mabuting kalagayan din yung mga pamilya, no? Sila ay stable, hindi sila na masyadong nalulungkot o nababalisa o di kaya ay magkaroon ng matinding epekto sa kanila yung karanasan na ito. So we're making sure na sila rin ay safe and sound at sila ay kumbaga buong buo rin ng kalooban dahil mahalaga rin ito sa pagsalubong nila sa ligtas na pagpapauwi ng kanilang mga mahal sa buhay. Yusek, kaugnay pa rin po nitong nangyari sa MSC Aris po. Sa ngayon po ay kumbaga po ay nag-escalate na po yung nagiging sigalot po sa pagitan ng Iran at ng Israel. So far, ano-ano na po ang namomonitor ng DMW patungkol sa kalagayan naman ng ating mga kababayan na nasa Israel? Yes, patuloy naman ang ating pagmamanman ng sitwasyon at tayo nakipag-ugnayan din sa ating embahada, sa ating labor attaché on the ground at sa DFA dito sa Pilipinas. At tayo rin ay nakikipagpaalad yung ating labor attaché sa Filipino community sa Israel. At hindi magtatagal ay magkakaroon na rin tayo ng pakikipag-usap mismo sa leaders, no, community leaders. Ako mismo, makakadaupalad natin ang Filipino community leader sa Israel. Yusek, ano-ano naman po ang tulong na maaaring maibigay ng DMW sa ating mga kababayan sa Israel na gusto pong lumikas sa gitna po ng kaguluhang ito? May mga expected po ba tayo na repatriations po? Mula nung simula pa lang, higit kumulang mga nakapitong-raan na nakauwi mula pa nung Oktubre. At patuloy lang ang ating pagtulong pa rin sa mga nais umuwi, libreng pagpapauwi at pagbigay ng financial assistance sa mga nakakauwi. So patuloy lang po ang ating tulong sa kanila at bukas pa rin ang ating tanggapan sa mga gusto mag-apply na makauwi, repatriation, dahil tumutulong pa rin tayo. Meron na rin napipintong next batch nitong darating na linggo sa pagkakaunawa ko. Mga ilan po na kababayan po natin ang uuwi po sa nasabi pong batch na yan, Yusek? At hindi ko pa alam yung eksaktong bilang, but yun nga, so far mga 700 na nakauwi. At hindi lamang from Israel, no, yung mga karatig po katulad ng Lebanon, karatig bansa Lebanon, karatig lugar ng West Bank. Kaya't tayo nakaantabay naman 24/7 para tulungan ng mga kababayan natin na nanais umuwi. Alert level 2 kasi tinaas ng DFA sa Israel. So patuloy lang ang ating pakikipag-ugnayan sa ating embahada at sa Israel at sa ating
labor attaché doon. Ito na lang po, Yusek, ano-ano na lang po ang inyong paalala sa ating mga kababayan na maaaring apektado ngayon sa sigalot sa pagitan ng Iran at Israel? Dumulog lang po sa ating mga hotline, yung 1348 hotline shared by Admin Arnel with the DMW, yung OWA hotline 1348 plus 632 kung nasa ibang bansa, mga OFWs, OFW families, pwede po dumulog dito. Plus mga Facebook page ng ating Migrant Workers Office, Department of Migrant Workers Office sa Tel Aviv. At pati na rin yung ating mga sa website at sa ating regional offices all over the country, dumulog lang po doon. Pati sa OWA, pwede pong dumulog sa offices ng OWA at sa ating welfare officer on the ground. Ano man tulong po ang mabibigay namin. Kami po ay magre-responde at actionan po namin ang anumang tulong na inanais ninyong idulog sa amin. So, mag-ingat po. Meron po mga precautionary measures na inilabas ang embahada, ay umayon lang po doon sa mga precautionary na mga payo ng ating embahada. Dumulog din sa Facebook page ng ating embahada sa Tel Aviv, Philippine Embassy, pati yung Migrant Workers Office natin sa Tel Aviv. So, mag-ingat po tayo. God bless po sa lahat. Yun na lamang po, Yusek. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon na makapanayan po namin kayo sa aming programang Ang Pilipinas Ngayon. Yes, maraming salamat, Ms. Steph. Mabuhay po kayo. At inyong napakinggan ang ating naging panayam kay Undersecretary Hans Leo Kakdak, OIC ng Department of Migrant Workers o DMW, kaugnay ng sitwasyon ng 4 na Pilipinong seafarers sa MSC Aris at ng kalagayan ng ating mga kababayan sa Israel na maaaring naiipit ngayon sa sigalot sa pagitan ng naturang bansa at ng Iran. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita, pinag-iingat ng Embahada ng Pilipinas sa Israel ang mga Pilipinong nakatira doon dahil sa patuloy na banta sa seguridad ng bansa. Ayon sa Embahada, makabubuting umiwas muna ang mga Pilipino sa Gaza envelope at mga lugar na malapit sa confrontation line upang masiguro ang kaligtasan ng mga ito. Inabisuhan na rin ng embahada ang publiko at mga Pilipino na umiwas sa mga matataong lugar o outdoor settings. Mainam ding subaybayan ang mga balita sa Facebook page ng Embahada ng Pilipinas at magpadala ng mensahe sakaling may kailangang idulog. Ang pag-atake ay kasunod ng pahayag ng Iran na gaganti ito sa ginawang airstrike ng Israel na gumiba sa gusali ng konsulada ng Iran sa Damascus, Syria. 7 military advisors at 3 top commander ng Revolutionary Guard ng Iran ang nasawi sa nangyaring airstrike. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, nakabalik na sa Pilipinas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Washington DC kaugnay ng kanyang pagdalo sa Trilateral Summit sa pagitan ng Amerika at Japan. Nakarating si Pangulong Marcos at ang kanyang delegasyon sa Pilipinas Linggo alas 3 ng madaling araw oras sa Pilipinas. Sa kanyang pulong kasama sina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida, sinabi ni Pangulong Marcos na mas napaigting ang pangako ng bawat bansa tungo sa kapayapaan, seguridad at kasaganahan sa Indo-Pacific region. During our meeting, we reaffirmed our commitment to a peaceful, secure, and prosperous Indo-Pacific. We are guided by our shared values of democracy, the rule of law, human rights, and gender equality. We explored ways of enhancing our cooperation in a number of areas of mutual concern,
including in enhancing economic resilience and security, promoting inclusive growth and development, addressing climate change, and maritime cooperation. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nagpahayag sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida ng pagkabahala sa ipinapakitang aksyon ng China sa West Philippine Sea o WPS. Sa isang joint statement ng tatlong leader, binatikos ng mga ito ang mapanganib at agresibong galaw ng China sa WPS. Nababahala rin aniya ang mga ito sa militarisasyon ng China sa WPS at paglabag sa pag-aangkin o pang-aangkin sa mga karagatan. Mariin ding tinutulan ng tatlong lider ang puwersahang paggamit sa Coast Guard at maritime militia vessels nito sa West Philippine Sea at pagpigil sa pagmamalakaya ng ibang bansa. Dahil dito, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang malugod na pagtanggap ng Pilipinas sa kooperasyon ng Amerika at Japan para suportahan ang malaya at bukas na Indo-Pacific at ang pangako na pagpapalakas ng ugnayan sa rehiyon. I took the opportunity to update President Biden and Prime Minister Kishida on the latest developments in the South China Sea, including the recent incident at Ayungin Shoal. I also had a bilateral meeting with President Biden wherein we reaffirmed our commitment to the long-standing Philippines-US alliance. R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, mas malakas na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ang dalang balita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbalik sa Pilipinas mula sa opisyal na pagbisita sa Washington, D.C. Ayon sa Pangulo, ang mas malakas ngayong alyansa ng dalawang bansa ay sinabayan ng mas matatag na economic engagements, people-to-people ties na bunga ng mas yumabong na pagkakaibigan at kooperasyon. Bitbit ng Pangulo sa pagbalik sa bansa ang magkakasamang commitment o pangako ng Pilipinas, US at Japan upang maipagpatuloy ang mabuting samahan ng tatlong bansa sa mga susunod pang taon. Mas pag-iigtingin din ang kolaborasyon ng tatlong bansa sa mga issue ng defense and security, trade and investment, food security, energy security, renewable energy, climate change, digital transformation at infrastructure development. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez ang suporta ng Kamara kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagsisikap na isulong ang interes ng bansa sa West Philippine Sea o WPS at peace and stability sa Indo-Pacific. Umaasa rin si Speaker Romualdez na sa pamagitan ng makasaysayang trilateral meeting ng US, Japan at Pilipinas ay huhupa na ang tensyon sa West Philippine Sea na kapwa pinakikinabangan ng lahat ng stakeholders. Sa inilabas na joint vision statement, iginiit ng tatlong leader ang seryosong pagkabahala sa paulit-ulit na pagharang at bullying ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na nagdadala ng supply sa Ayungin Shoal. Ayon kay Romualdez, ang joint vision statement ng tatlong bansa ay naglalaman ng konkretong plan of action upang isulong ang trilateral defense cooperation para sa kapayapaan at kasaganaan sa Indo-Pacific region.
Binanggit din ni Romualdez ang commitment ng US at Japan na suportahan ang Philippine Coast Guard capacity building kasama na ang latest provision na 12 Coast Guard vessels at karagdagang 5 sasakyan pandagat para sa Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG na mayroong 27 mga barko ng China ang namataan sa Bajo de Masinloc Shoal sa West Philippine Sea o WPS. Ayon sa PCG, aabot sa 25 Chinese maritime militia vessels at 2 China Coast Guard vessels ang nakita sa nasabing lugar. Sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na ang naturang 2 barko ng CCG ay namataan sa loob mismo ng Bajo de Masinloc Shoal. Gayunpaman, iniulat ng opisyal na wala nang nakalagay na mga floating barriers sa lugar. Una nang iniulat ni dating United States Air Force official at dating Defense Attaché Ray Powell na mayroong 10 Chinese militia ships at 2 CCG vessels ang namataan sa naturang pinag-aagawang teritoryo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, walang panahon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para patulan ang mga tirada ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte laban sa kanya. Nauna rito ay tinawag na crybaby ni Duterte si Pangulong Marcos na nagtungo o sa pagtungo nito sa Amerika. Sinabi ni Pangulong Marcos na abogado si Duterte kaya alam niyang walang lugar ang ad hominem attacks sa matataas na uri ng talakayan tulad ng Trilateral Summit. That means absolutely nothing to me. And, again, the former president is a highly experienced lawyer. He should know that ad hominem attacks like that really have no place in this kind of very important and very precarious discussions. Sasabihin, pangit ka eh. O sige, di pangit ako. So what? Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kausapin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa umano'y secret deal nito sa China kaugnay sa issue sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay Pangulong Marcos, gusto niyang alamin kay Duterte ang buong katotohanan at dahilan kung bakit nililihim ang sinasabing gentleman's agreement nito kay Chinese President Xi Jinping. Nais din ni Pangulong Marcos na i-turn over sa kanya ang lahat ng dokumento na may kinalaman sa gentleman's agreement na pinasok ni Duterte kay Xi Jinping na kinumpirma ng Chinese Embassy sa Maynila. Very experienced lawyer si President Duterte. Bakit walang nakasulat na kahit isang papel? Bakit walang video? Bakit di nila sinabi sa amin nung kami pumasok? Na sabihin, meron kaming usapan. I would disagree with that idea that you enter into a secret agreement. You have any agreement with another sovereign state should really be known by the people. That way, you're accountable. If it's a bad decision, you're accountable. We need to know, what did you agree to? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi makakaapekto
ang trilateral agreement sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan sa mga investment o pamumuhunan ng China sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, wala siyang nakikitang koneksyon sa dalawang magkaibang issue. Pahayag ito ni Pangulong Marcos kaugnay sa posible umanong maging resulta ng napakaraming investment sa Pilipinas mula sa trilateral meeting sa economic influence ng China sa Pilipinas. Nabatid na $100 bilyong ang inaasahang papasok sa Pilipinas mula sa kakatapos lamang na trilateral meeting. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nilinaw naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi lamang wangwang ang ipinagbawal niya sa Executive Order 56. Ayon kay Pangulong Marcos, bukod sa wangwang, nilimitahan din niya ang pagbibigay ng special plates sa mga opisyal ng gobyerno. Layunin ni Pangulong Marcos na maiwasan ang pang-abuso at mapalakas ang transparency sa gobyerno. Aniya, kailangang matiyak na nagagamit ng tama ang mga pribilehiyo na ibinibigay sa mga lehitimong opisyal para sa legal na kadahilanan. Sinabi ng Pangulo na dapat maging ehemplo ang gobyerno sa mga mamamayan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, naglabas ng 200 milyong pisong pautang ang Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund para sa pambansang pabahay para sa Filipino Program of 4PH ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar, 2 pribadong kontraktor na may proyektong pabahay sa Luzon at Visayas ang binigyan ng pautang. Ito ang ikalawang pagkakataon na nagbigay ng pautang ang Pag-ibig Fund para sa pabahay projects. Maliban dito, inaprubahan ng Pag-ibig Fund ang halos 13 bilyong pisong revolving credit lines para sa National Housing Authority o NHA at sa Social Housing Finance Corporation upang suportahan ang kanilang 4PH projects. Ikinatuwa ni Acuzar ang pagpapalabas ng pautang na isang malaking tulong sa flagship program sa buong bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 2 IP communities na apektado ng insurhensya sa Cagayan, pinagkalooban ng DSWD Region 2 ng classroom building. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Saan na marigatan dagiti ubing kadagiti nasulin na kaluglugar iti sumagmamano pasat ti probinsya ti Cagayan kalpasan nga inpaima ti Department of Social Welfare and Development no DSWD Region 2 dagiti salida pagadalan kadagiti indigenous peoples no IP communities iti ili ti Santa Ana ken Gonzaga. Hindauluan ni DSWD Assistant Secretary for Inclusive, Sustainable, Peace and Special Concerns Arnel Garcia dagiti nagduma sa seremonya babaan ti proyekto Akapit Bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services no kalay seeds
SEEDS, payapa at masaganang pamayanan wenno pamana modality ti ahensya. Pinili dagiti benepisyaryo ti panangipasdek ti classroom building ti ayat da masulbaron ti parikot da iti edukasyon. Namo na masapol pay ngamin nga muli dagiti ubing dagiti nangangato a banbantay ken lumasat iti paggatumeng akarayan tapno laang makadanon iti kaasga na pagadalan. Tinaipasdek a proyekto iti sitio Dumasag Kasambalangan Santa Ana ket aggatad itingan nga ni 770,000 pesos kabayatan nga itimot na ipasdek iti sitio Bagsang Barangay Santa Clara iti Ili ti Gonzaga ket nailatangan tinasurok 711,000 pesos. Malaksit iti pondo ang naggapo iti DSWD ket nangibingay pa iti LGU ken ti barangay. Ganda ti kalay SEEDS pamana amaragpat ti kapya ken rangay iti maysa a munisipalidad babaen ti community driven development. May patpatungpal da iti kadagiti komunidad nga apektado ti insurhensiya. Manipud Tugay Garaw City daytoy ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dakuin naman natin ang Baguio City Fair Justice Program ng Korte Suprema inilunsad sa Baguio City. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Inyuswa ti Korte Suprema kadwada iti embahada ti Australia ti fostering advancement of inclusive and rights-based justice program dito yung siyudad ti Baguio. Nailawlawag at tinasa ang programa kat sakupon ti 5 atawen manipod 2024 aging gano 2029 kaya naadaan iti pondo nga 10 milyon nga Australian dollars wenno 350 milyon na pesos. Panggap da ito nga pasayaten pa iti commitment ti Pilipinas ken Australia iti benag ti rule of law, human rights ken iti strong and accountable institutions anapatag para ti stability, security, ken prosperity ti Pilipinas ken Indo-Pacific. Sigon ken ni Supreme Court Chief Justice Alexandra Esmundo, maragsakan da kapot kamaudyanan na ket marugyanan ti naso nga programa. Daytoy ket paset iti 727 nga milyon na piso nga flagship justice strengthening investment ti Australia ditoy Pilipinas kas inanunsyo ni Australian Prime Minister Anthony Albanese iti kaunan ng opisyal nga panagsarungkar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Australia idi Pebrero. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac. 350,000 pisong halaga ng hinihinalang droga na samsam ng mga otoridad mula sa high value target sa Masbate. Narito si Jan Tatad para sa balita. Nasabat kan mga otoridad ang tighihinalaang shabu na nagkakahalaga ni 350,000 de pesos hali sa sarong individual na high value target sa Dimasalang Masbate kan Abril 12. Ini makalihis na isagibo kan mga operatiba kan PIDEA Masbate sa KUD Dimasalang Municipal Police Station an anti-illegal drug operation kung sa inaaktuhan sa buot ang sospek na nagpapabakal nin tighihinalaang shabu. Sa report kan kapulisan, kumpiskado ang poko mas o menos 50 gramo kan nasabing droga asin iba pang non-drug paraphernalia hali sa 49 anyos na para sila na tigtuturing na high value target. Ang suspect na atubangon niyan sa mga padusa sa Section 5 asin 11, Article 2 kan Republic Act 9165. Hali digdi sa Radyo Pilipinas Virac, ini si Jan Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jan Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Ilang mga lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Cebu patuloy pa ring ipinatutupad o magpapatupad ng suspensyon ng face-to-face classes dahil sa mataas na temperatura. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Carmel Matos Pedroza mula sa Cebu.
Padayon gihapon niya kanselado ang face-to-face classes sa pipila ka mga local government units kon LGUs dinhi sa lalawigan sa Subo. Sa lungsod sa Minglanilla gisunod gihapon ni ini kamanduan gikan ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga ipadayon ang blended learning. Matud ni Mayor Rajiv Enad nga ang mga private schools nga buot mo patuman og face-to-face classes gikinahanglan nga mananghin sa lokal nga kamhanan sa lalawigan sa Subo. Gawas sa Minglanilla nakipusab sa napatuman sa kanselasyon sa face-to-face classes ang dakbayan sa Talisay ug lungsod sa Cordova alang sila mga pampublikong tunghaan. Samtang ang mga pribadong tunghaan sa lungsod sa Cordova mipabalik na sa ilang face-to-face classes sugod karong adlaw hangtod ugma Abril 16. Kini si Carmel Matos Pedrosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matos Pedrosa mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. 300,000 pesos na seed capital fund tinurn over sa Pamana Project sa Cadiz City, Negros Occidental. Narito si Marian Grace Erenieta para sa detalye ng balita. Nag-turnover sang Seed Capital Fund o kon SCF ang Department of Social Welfare and Development pinaagi sa Sustainable Livelihood Program sa isa ka asosasyon sa Cadiz City, Negros Occidental. Nagbaton sang 300,000 pesos ang Barangay Celestino Villasin Farmers Association o kon Basi Filfa sang Barangay Celestino Villasin, Cadiz City gikan sa DSWD SLP. Ang Basi Filfa nga may 20 ka miyembro kag ginorganisa sang 2018 ang nagpropose ang Goat Racing Livelihood Enterprise para sa third cycle sang payapa at masaganang pamayanan o kon Pamana Project. Sa una kag ikaduha nga cycle nagpatuman sang Motorcycle Parts Enterprise ang nasambit nga asosasyon. Ang Pamana isa ka framework sang gobyerno para sa kalinungan kag kauswagan kung sa diin isa ang DSWD sa mga ahensya nga nagasuporta sa inisyatibo pinaagi sa paghatag sang socio-economics projects kag iban pa nga intervention sa geographically isolated and disadvantaged areas kag conflict affected and vulnerable areas. Nagikan sa Iloilo, Marian Grace Erenieta para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marian Grace Erenieta mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. Philippine Coconut Authority sa Region 11 namigay ng 3,000 hybrid coconut seedlings sa mga coconut farmers sa Davao de Oro. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Nag-apod-apod og anaa sa 3,000 ka mga hybrid coconut seedlings ang Philippine Coconut Authority kon PCA 11 ngadto sa mga mag-uumag lubi sa probinsya sa Davao de Oro. Subay sa pahayag ang gipagula sa Davao de Oro PLGU, gipahigayon ang ceremonial turnover sa maong mga seedlings sa Kapitolyo sa probinsya ni atong Abril 11. Diin mismong nanguna niini si PCA 11 Regional Manager Juvie Alayon. Ang distribusyon sa hybrid coconut seedlings subay sa Coconut Farmers and Industry Development Plan nga nagtinguha sa pagtubag sa shortage sa coconut seedlings ug pagpalambo sa produksyon sa lubi pinaagi sa pagdoble sa ani gamit ang mga coconut hybrids nga makakaya sa water stress, peste ug sakit. Tungod niini dako ang pasalamat ni Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga ngadto sa PCA 11 nga padayong nagasuporta sa mga lakang para sa pagtabang sa mga coconut farmers ug pagpalambo sa industriya sa lubi sa probinsya. Atol sa aktibidad, tulo ka mga hybrid variety sa lubi ang gipang-apod-apod para sa mga mag-uuma sa mga lungsod sa Compostela, Mungkayo, Nabunturan, Mawab ug Montevista. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Kinumpirma ng kumpanyang PricewaterhouseCoopers o PwC sa isang pulong kasama si Department of Trade and Industry o DTI Secretary Alfredo Pascual sa Estados Unidos ang kanilang pangako sa Pilipinas na lilikha ito ng libu-libong trabaho sa bansa. Ang nasabing pulong ay isa lamang sa mga sideline engagements ng DTI Chief sa isinagawang US-Japan-Philippines Trilateral Meeting sa Washington, D.C. Sa nasabing pulong, dito ipinahayag ng PwC ang Global Acceleration Center Project ng PwC Philippines na naglalayong magdala ng hindi bababa sa 5,000 bagong trabaho, kung saan kinikilala rin nito ang lumalagong role ng bansa bilang pangunahing destinasyon para sa mga Innovative Business Process Outsourcing o BPO operation. Tutuon ang nasabing proyekto sa mga high-value BPO sa larangan ng consulting spaces, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, cloud computing at cybersecurity. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iginiit ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP na ilabas na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang kanilang desisyon ukol sa kanilang petisyon na gawing 15 piso na ang minimum fare sa mga tradisyonal na jeepney. Ang iminungkahing 2 pisong dagdag sa pamasahe mula sa 13 piso ay bunsod na din ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa mga nakalipas na linggo at batay na din sa mga nakalipas na oil trading, muling magkakaroon ng oil price increase itong linggo. Ayon sa mga oil industry players, posibleng tumaas ng 80 sentimo hanggang piso ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 20 sentimo hanggang 40 sentimo naman ang posibleng idadagdag sa kada litro ng gasolina. Sinabi ni ALTODAP President Boy Vargas na sinabihan na sila ng LTFRB na subject for resolution na ang petisyon, subalit wala pa ring inilalabas na desisyon ang ahensya. Nangako naman si LTFRB spokesperson Celine Pialago na makakaasa sila na makakatugon ang LTFRB, pero kailangan muna itong dumaan sa masusing pag-aaral at approval. Itong nakaraang linggo, nagkaroon ng big time hike sa presyo ng langis kung saan umabot sa piso at 10 sentimo ang idinagdag sa presyo ng gasolina kada litro, piso at 55 sentimo sa kada litro ng diesel at piso at 40 sentimo sa kada litro ng kerosene. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinapakita sa pinakahuling oil market report ng International Energy Agency o IEA ang bumabagal na pandaigdigang demanda sa langis. Ayon sa IEA, naitala sa 1.6 na milyong bariles kada araw ang pandaigdigang demanda para sa langis sa unang quarter ng 2024. Mas mababa ito ng 120,000 bariles kada araw kumpara sa naunang mga forecast. Sinasabing maaaring dahilan ng pagbaba sa demanda na ito ay ang pagtaas ng vehicle efficiency, kabilang din ang paglago ng mga electric vehicle fleet at halos patapos ng post-COVID rebound. Nakikitaan din ng IEA na magpapatuloy ang pagbaba ng demanda sa 1.2 milyong bariles kada araw sa 2024 at 1.1 milyong bariles kada araw sa 2025. Sa kabila naman nito, inaasahan naman ang pagtaas ng global oil output sa 2024 kung saan pangungunahan naman ng Estados Unidos ang global supply growth hanggang 2025 para sa mga non-OPEC plus countries.
Sa usapin naman ng inventory, nananatiling mataas ang global observed oil inventories kung saan tumas pa ito sa 43.3 milyong bariles nitong Pebrero. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. matinding depensa ang ipinamalas ng Magnolia Hotshots sa second half para tuluyan ng lumayo laban sa Phoenix Fuel Masters 107-93 sa larong ginanap sa Ninoy Aquino Stadium. Nakuha ng Hotshots ang kanilang ikalawang sunod-sunod na panalo para pagandahin ang kanilang record sa 3-2 sa pagpapatuloy ng 2024 PBA Philippine Cup habang ibinigay sa Fuel Masters ang kanilang ikalimang talo sa loob ng 7 laro. Nanguna para sa Magnolia ang veteranong guard na si Mark Baroka kung saan nagawa nito ang kanyang pinakamaraming puntos sa kanyang professional career na may 27 puntos kasama pa ang 4 na 3-pointers. Patuloy din ang magandang laro ni Ian Sangalang kung saan nagtapos ito ng may 23 puntos, 9 na rebounds at 5 assists. Nanguna naman para sa Phoenix si RJ Jasul sa nagawa nitong 21 puntos habang nagdagdag sina Ken Tuffin at Jason Perkins ng 17 at 16 na puntos ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dinomina ng De La Salle College of St. Benilde ang Jose Rizal University 25-13, 25-12 at 25-20 sa pagpapatuloy ng NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament na ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center. Kinailangan lamang ng 1 oras at 14 na minuto ng defending champions para kunin ang kanilang ika-32 sunod-sunod na panalo simula pa noong 2020 at pagandahin ang kanilang record sa 3-0 at palakasin ang kanilang tsansang makuha ang ikatlong sunod-sunod na kampyonato. Bagsak naman sa 0-3 ang Lady Bombers pagkatapos matalo din sa University of Perpetual Help System at Emilio Aguinaldo College. 2 lang sa mga players ng Benilde ang hindi nakascore kung saan nanguna si Mitch Gamit sa nagawa nitong 8 puntos galing sa 6 na attacks, 1 block at 1 service ace habang nakagawa din ng 8 puntos si Wailin Estoque. Nagtapos naman ng may kaparehong 7 puntos sina Gail Pascual at Zam Nolasco. Sinabi naman ni Benilde head coach Jerry Yee na may lugar pa rin para sa improvement kahit naging madali ang kanilang unang 3 panalo. Samantala, nakascore naman ng 9 na puntos ang team captain ng JRU na si May Ruiz. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Napaganda ng Ateneo de Manila University ang kanilang tsansa na makapasok sa UAAP Season 86 Men's Volleyball Final 4 pagkatapos talunin ang University of the East. Nagposte ang Blue Eagles ng 25-17, 23-25, 25-19 at 25-20 panalo laban sa Red Warriors sa larong ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Nanguna para sa Ateneo si Ken Batas sa nagawa nitong 25 puntos kasama pa ang 8 excellent digs. Sumunod sa kanya si Gian Salarzon na nakagawa ng 16 na markers at 22 excellent receptions. Si Jet Lee Gopio na nagtapos ng may 13 puntos at si Jan Mangulabnan na nagbigay ng 21 excellent digs. Napaganda ng Ateneo ang kanilang record sa 6-6 sa team standings at kasalukuyang nasa ikalimang pwesto sila sa likuran ng number 4 University of Santo Tomas na may 7-5 kartada.
Ito naman ang ikaapat na sunod-sunod na talo ng UE at nasayang ang nagawa ni Joshua Pozas na may 11 puntos, 9 na digs at 7 receptions. Gayon din ang nagawa ni Tebs Aligayon na may 12 markers, 14 na receptions at 3 digs. Nakagawa din ng 12 puntos si Angelo Reyes para sa Red Warriors, habang maganda naman ang ipinakita ni setter Andre Bicar sa nagawa nitong 17 excellent sets. May 2 laban pa ang Ateneo na kailangan nilang mapanalo para magkaroon ng pag-asa sa Final Four. Kakalabanin nila ang De La Salle University sa Abril 21 at ang Adamson University sa Abril 24. Samantala, kakalabanin naman ng Red Warriors ang University of Santo Tomas sa Abril 21 at ang La Salle sa Abril 27. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo, para sa ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito, burado na ang lahat ng Instagram post ng kapuso actress Bea Alonzo na kasama ang ex-fiancé na si Dominic Roque. Kabilang na riyan ang kanilang sweet photos together. Pati na rin ang ilang travel videos nilang dalawa. And wala na rin sa nasabing account ang official statement ni Bea na kinukumpirma ang paghihiwalay nilang dalawa. Ngunit sa kabila niyan, kung inyong bibisitahin ang kanilang Instagram account, mananatili pa rin silang naka-follow sa isa't isa. And eto, maraming netizens ang naniniwala naman na nagkaayos na ang dating couple, lalo na nung mag-viral ang selfie video ni Dom na kuha sa isang event. And mapapanood sa nasabing post na hawak ng aktor sa kabilang kamay ang isang cellphone na makikitang wallpaper niya ang actress na si Bea kasama ang kanyang alagang aso. And nitong February 11 nang magugunita nating inanunsyo ng dating couple ang kanilang breakup matapos kumalat ang mga chismis tungkol sa sexualidad at social status ni Dom. And kung maaalala natin, bago ang announcement ni Bea at Dom ay nauna na itong kinumpirma ni Boy Abunda sa kanyang programang Fast Talk. Noong taong 2021 naman nang ibunyag ng dating celebrity couple ang kanilang real score. Then after 2 years ay ang kanilang wedding engagement. And speaking of Bea Alonzo, nag-aayos na ang dating magkaribal sa puso naman ni Gerald Anderson na sina Bea Alonzo at Julia Barreto. And magugunita noong Marso ng taong ito nang mag-cruise ang landas ng dalawang actress sa naganap na surprise tribute party para sa star maker na si Johnny Manahan o mas kilala sa tawag na Mr. M. At kumalat sa social media ang ilang litrato at videos ni na Julia at Bea na nagbesuhan nang magkita ito. And bukod dyan, spotted din silang nagchichikahan at nagtatawanan. Kabaligtaran yan sa inaasahang deadmahan
o magpapaistara ng mga netizens. And mukhang in good terms na rin ang tatlo at tuluyang naka-move on mula sa kanilang kinasangkutang kontrobersya. Say ni Gerald sa interview, time heals daw at moving forward na silang lahat. And kung maalala, si Julia ang itinuturong dahilan ng paghihiwalay ni Bea at Gerald. At dahil dyan, marami ang nagalit. Plus, yung kapansin-pansin na paglalike ni Bea sa online reports sa pag-amin ng aktor sa relasyon kay Julia ay nakapagsalita ng maanghang ang huli. Dahil sa mga nangyari, ang akala ng lahat ay mortal enemies na ang dalawang actress. Pero dahil sa mga kaganapan na ito, mukhang nakapag-move on na ang lahat at nagkapatawaran na. Hindi lang malinaw sa ngayon kung may kinalaman ba si Mr. M sa pag-aayos ng dalawang minahal ni Gerald. At sa panghuli natin, chika, hindi totoo. Yan ang pahayag ng best friend ni Angel Locsin na si Dimples Romana matapos pabulaanan ng mga balita na nagkanya-kanya ng landas. Sina Angel at Neil at matagal lang hindi nagsasama sa iisang bubong. And sa isang panayam, siniguro ni Dimples na nagsasama pa rin sina Angel at Neil at sobrang masaya pa rin ang mga ito sa kanilang married life. And alagang-alaga pa rin daw ng film producer na si Neil ang kanyang kaibigan si Angel. And nakiusap din ng kapamilya actress at celebrity mom sa netizens na huwag gawing basehan ang tagal ng social media posting para masabing hiwalay na ang isang magkasintahan. And sa tanong kung kailan ba talaga babalik sa pag-arte si Angel o sa showbiz, sabi ni Dimples, quote and quote, I can only wish that Angel will return because she's super much awaited all the time. For sure, magiging kaabang-abang ang pagbabalik showbiz ni Angel kung magkataon o kung mangyari man iyon. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sina Milo Janela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino.
Diskarteng mula sa puso, mamamanghap ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, matapat ng pamamagitan